Okay, I will repeat the question 4 times, twice in English and twice in Filipino. Are you ready? Ready na po. Okay, the final question is, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? I repeat, kung ikaw ay hihinga ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? Bago po ako sumagot, isang napakalaking pasalamat po sa ating mga hurado. Dahil being on the top 5 is really a huge achievement for me. Maraming salamat po. Kung ako po ang tatanungin, para sa akin po, ang kamatayan o ikaw ay mawawala ng buhay ay hindi po isang hadlang. Bagamat kailangan po nating pagsumikapan ng mga bagay-bagay dahil minsan po ito ay inilaan sa atin ng Panginoong may kapal. Para po itong isang bagong umaga, minsan lulubog, minsan sisikat. Sa isang newborn baby naman po, magsisimula pa lang po ang kanyang buhay. Kaya po, sana pagbutihin niya at kung ano man ang makamtan niya sa buhay, pag-igihin niya. At sa moment po na to, isa lang po ang masasabi ko. Hihilingin ko po sa Panginoong may kapal na sana ngayong gabing ito, kahit po hindi ako manalo, sana po yung deserving yung manalo. Maraming salamat po. Thank you. Very well said, candidate number 4, Zudulin Buendia. Next is candidate number 6, Laika Alarva Lehman. Are you ready? I will read the question 4 times, twice in Filipino and twice in English. Okay, the final question is, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? I repeat, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sasabihin ko sa mamamatay is lahat ng nangyayari is may plano ang Diyos. Lahat ng plano niya ay may magandang idudulot. Sasabihin ko naman sa newborn baby is pasalamat siya at binigyan siya ng Panginoon ng magandang biyaya na binigay ng Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, candidate number 6, Laika Lehman. And now may we go on candidate number 7, Teresa Gia Natoza San Gabriel. Are you ready for the final question? Yes, I am. Okay, I will repeat the question 4 times, twice in Filipino and twice in English. The question is, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and
to a newborn baby. I repeat, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? To the dying man, I'd tell him that I hope he lived the life he wanted to. I hope that he touched lives and he was a huge influence on other people. To that dying man, I hope that he practiced financial insurance and he put away money for those he's leaving behind. To the baby, to the newborn baby, although he cannot speak yet, I will give him the advice to also touch the lives of other people, make a huge impact on others, and to save money so that when he passes, he'll have enough to provide for the family he is leaving behind. Very well said, candidate number 7, Teresa Guillanatosa San Gabriel. Now, our fourth finalist, may we call on candidate number 5, Laika Erica Condido Coroza. Are you ready for the final question? I will read the question 4 times, twice in Filipino and twice in English, okay? The question is, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? I repeat, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? Sa isang tao pong nasa bingitan ng kamatayan, ang masasabi ko lang po sa kanya, maging masaya siya. Dahil kung magmumukmuk lamang siya o magiging malungkot, lalo lang siya masa-stress o papalapit na ang kanya kamatayan, kung mamamatay siyang masaya, edi masaya siya. Kung sa At para naman po sa bagong silang na sanggol, i-enjoy mo lang ang life mo. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Candidate number 5, Laika Erica Condido Coroza. And last but not the least, let's call on candidate number 12, Katrina Nicole Villetrillana. Are you ready for the final question? I will repeat the question 4 times, twice in Filipino and twice in English. The question is, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? I repeat, kung ikaw ay hihingan ng mensahe, ano ang sasabihin mo sa isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa isang bagong silang na sanggol? If you will be asked to give a message, what will you say to a dying man and to a newborn baby? Para sa nasa bingit ng kamatayan, nais kong maging mensahe ay sana alagaan niya ako, sana alalahanin niya ako kahit anong mangyari, na sana kahit saan siya mapunta,
nandun pa rin yung pagiging, yung pagmamahal na tinatago nating lahat. At para naman sa isang sanggol na bagong silang, sana, ang mensahe ko sa kanya is, sana, kung sino yung namatay, is maging, at para dun sa sanggol na bagong silang, ang mensahe ko sa kanya ay sana maging katulad siya ng taong namatay. Yun lamang po. At maraming salamat. Maraming salamat, candidate number 12, Katrina Nicole Villa Trillana. And there you have it, ladies and gentlemen, our top 5 candidates. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan.